Guys, kain po tayo mga idol. Ito lang ang ulam ko, tuyo. Yung pinakita ko po sa inyong talong kanina, prito. Tapos egg, pritong itlog. Daw-dawang kamatis. Ayan. Bayalang sibuyas. Ganito lang po simple ang buhay ng ang pagkain ng isang pobre ba guys, pobre, sabi nga nila pobre. Tapos kanina yung pinakita ko sa inyo na dun sa vlog ko kanina na content ko na gulay, ganun lang po tayo. Hindi na natin nahanap yung masyadong masasarap na ulam. Kasi wala naman akong pambiling masarap diba? Ito lang, sapat na kakaraos na umagahan ko dito. Paborito ko pa to, tuyo. Nako idol, sino po ba mahilig dyan sa tuyo? Guys, sino po mahilig sa inyo sa tuyo dyan? Mag-comment po kayo dyan. Paki-comment nyo po sa aking comment section sa lahat po na mahihilig sa tuyo. Tapos pritong talong, sariwa. Naku, napakatamis nito. Kain na po tayo mga idol. Tapos samahan natin ng kape. Ngayon magkakape po ako. Pagka trip kong magkape ko. Pero pagka minsan ang ginagawa ko lang mga idol lang, yung hot water sa umaga, ganon. Dito sa mga pagkain na to, wala kang hindi tayo tatamaan ng high blood, pero baka tamaan pa rin. Dami po ng kanin ko pero nung nagdaang araw puro tinapay naman ako. Kain na po tayo. Yung nakikita nyo si Tatay Vlogs na inaaya kayong kumain sa umagang ito, sa umagang ng Sabado ng umaga. Kwentuhan po tayo mga guys. Kahapon nag-leave ako. Nilib ko na, ginamit ko na yung 2 days leave ko sa CBA. Nasikaso ko yung paglulong ko ng pag-ibig. Ang problema, hindi na aprobahan kasi hinahanapan nila ako ng yung naka PSA na marriage contract. Guys, yun ang hinahanap sa akin ni pag-ibig. Ngayon, malamang nito maabala na naman ako kasi nga mga idol, bibiyahe ko ng Angeles. Magmumotor ako para makakuha ko ng marriage contract na naka PSA doon. Sabihin ko na rin yun sa anak ko dito sa bunso ko kasi kailangan naman sa school. Kaya ang mga boss ko dyan sa linya, napabot ko sa inyo, paghingi ko ng pasensya kung medyo ngayon ay naliliban-liban ako sa trabaho. Pero maliban man po tayo o umabsent man tayo, siyempre doon lang naman tayo sa mga importante. Hindi naman tayo basta uma-absent ng walang dahilan. Kain po tayo, kain. Kain po tayo guys. Sarap, tamis ng talong at may kape. Sarap. Simpleng ulam lang pero hindi na kayang bayaran ng anumang kahit
kahit anong uri ng halaga. Huwag lang akong bigyan ng 10 milyon dahil baka mabayaran. Joke lang. Tapos mga idol, kagat ka ng sili. Oh. Subukan ng itlog. Oh. Masarap pa rin yung kanin namin, guys. Sabi nga ni Jelly, dinurado. Lalo na po kung meron tong pritong saba ng saging. Nako. Dito lang kasi ako nabuhay sa mga ganitong pagkain eh. Mga lods. Yung ako'y panahon na nasa Kabanatuan. Panay isda. Okay. Sino po ba yung mga taga-probinsya dyan na nakaka-relate sa mga uri ng pamamalakaya sa o pangingisda? Kasi ako po, tubong Kabanatuan, tubong Nueva Ecija, lumaki sa bukid. Ang mga kasama ko noon, yung mga amaing ko, tito ko, kasi laki po ako sa lolo't lola. Ngayon, ang tito ko po noon, napakaraming meron kaming dala. Ayan, pante. Panghuli po ng isda yan. Sa ilog namin. Minsan po, pag ganitong tagulan, doon sa saluisoy namin tinatawag, sa bukid, patapunan po ng tubig yan, ng mga palayan. Napakarami pong isda dyan. Lalo na pag panahon na yung umuulan at umaapaw yung sapa namin. Sumusuba ang isda dyan, mga tilapia. Ay, pagkalalaki. Sari-sari na rin pong isda. Meron dalag, may hito. Ayan, yung mga... Tapos meron kaming tinatawag doon na liwalo. Tsaka yung ikang guraming putik. Ay, napakasarap po niyan pag pinirito. Umuusok ang kaldero, walang laman. Yan. Nung panahon pa po na yan puro kami lalaki sa lolo ko. Siguro po 6 kaming puro lalaki. 3 kaming magpipinsan na kinupkup ng lolo ko. Sabay-sabay kami. Hindi naman magkakaalin-sabay kung hindi medyo may edad sila sa akin ng konti. Ako yung pinakabata. Aroy, pinakabata pa wala namang buhok, Pero naalala ko lang yung mga panahon na yan. Lalo na yung makakahuli ang tito ko noon ang amain ko, ang uncle ko ng dalag, yung lukao na isda. Ay, maliliit lang po yun, mga ganyan lang ang laki nun, mga ganyan lang. Ayan. Pero napakalinamnam po ng isda na yan, lukao. Sa kinukwento ko po na to mga idol, mga lods, ang makaka-relate lang dito syempre yung mga taga-probinsya, yung nandyan sa parting Nueva Ecija. Ako nga, dito ako ngayon sa Maribeles. Dito ang mga isda, puro isdang dagat. Hindi ko naman kilala. Kasi nga, hindi naman ako lumaking dagat Kaya, uy, no. Kaya, no. Yan. Dito, puro isdang dagat. So, hindi ko siya masyadong kilala ang isdang dagat. Hindi kagaya sa ilog tabang, kilala ko talaga. Sa palengke ng Maribeles, ang kilala ko lang isda dyan, bangus, yan. Saka
tilapia. Pag nag-iba na ang hugis, yung alumahan, pamilyar na sa akin. Mga tinatawag na may mga tulis-tulis, tanigi, mga talakitok, pero napakamamahal ng isda po na yun dito. Hindi naman yata yung mga first class sa sa tubig alat, sa tubig dagat. Yeah. Sa amin nung araw mga lods, may kwento ko sa inyo. Kaya rin ko po kasing mag-high school, ako inahinto. Ayun, nung mahinto ako, nagtumana muna ako. Tanim ako ng talong. Sa amin, pag nagtanim ka ng talong, hindi lang 15 puno o 100 puno. Ang labanan, kung gaano kalaki yung bukid mo, yun ang tataniman mo. Ganun. Minsan mga tanim dyan, mais, ganyan, kamatis, panahon ng tag-araw, kamote. Ayan. Ako lang lods, may mga taniman po dito. Kaya lang, tamad na rin ako kasi minsan pagod ka na sa hanap buhay, sa trabaho. Pwede ka naman sana, kaya lang may sarili ka ring area. Kaya lang lods, yun to yung nabili ko kay Jaja. Yung pinabili ko kay Jaja, medyo maalat. Hindi kagaya yung ang gusto ko kasi po sa tuyo, yung matabang siya. Parang malinamnam pagka matabang. Pero ganun pa man, salamat sa pagbibili ng tuyo. Alam ko naman, hindi mo naman pwedeng tikman yun. Baka sabi mo, pinipintasan ko Hindi. Real talk lang talaga ako. Kung ano yung nararamdaman ko, yun ang lalabas sa ko. Pero hindi kita inaano. Pero yung unang binili mo sa akin, masarap. Masarap yung tuyo. Mga lods, sana relate kayo dun sa mga kinukwento ko, sa mga kaya nito, kinukontent ko siya. Sana relate po kayo para kahit paano meron kayong knowledge, meron kayong alam dun sa aking kinukwento, sa aking ibinibida sa inyo, sa aking pagko-content. Yan. Guys, salamat po. Masarap, napakasarap ng kain natin. Salamat din po sa panahon na nakakwentuhan ko kayo ng ganito. Bagamat simple lang naman yung ulam natin. Saka sabi ko sa inyo, hindi naman na po ako nag-aangad ng masasarap na pagkain ngayon na kung ikadadali naman ng buhay ko sa edad ko 50, kailangan nag-iingat-ingat na rin po tayo sa mga kinakain natin, mga lods. Hindi porke marami kang pera, hindi natin marami kang pera, sasabakan mo na lahat ng sasabakan ng mga pagkain na pwedeng ikasira naman ng katawan mo, di ba? Tumitikim pa rin naman ako ng kaya lang paminsan-minsan.
Pero yun, hindi kagaya dati nung bata pa na talagang mayat maya huy, pinamahid mo kagabi ng ano yan. Pinalawag yun yan. Damit nyo tayo. Sasapakan mo na sasapakan ng kain ng mga puro baboy, ganyan, baboy. Eh, total, pinagdaanan ko naman na mga idol. Ganun din naman. Minsan naglalaba ako, nahihilo ka. Yung pala, mataas ang dugo mo. Kaya alam naman natin ang sakit sa puso, magnanakaw yan. Kaya okay na ako sa mga ganitong pagkain, mga lods. Hindi na kailangan ng napakasarap, di ba? Hindi na kailangan ng papunggahan. Ang importante sa akin, wala kang sakit. Oh. May kasabihan pa nga tayo na ang kayamanan mo, kalusugan mo. Di ba? Sarap yung tumatanda ka, wala kang nararamdaman sa katawan mo. Mahirap yung sa sarap ng kinakain mo, pamiyamya, inaatake ka na, ganyan. Meron kang bato sa abdo, yan. Yung madadali natin sakit dyan pero kung healthy yung kinakain natin, mga lods, kitang-kita natin na wala kang maramdaman. Easy ka lang, chill ka lang, kumbaga. Gusto ko po number 1. Lagi kong miniminti na yung malakas ako sa tubig. Kasi alam ko yun naman talaga ang kailangan ng katawan natin. Tubig. Pero kung halimbawa soft drinks, patay, diabetes ang madadali mo dyan. Kung hindi UTI. Ganyan. Syempre nagkakaedad na tayo, hindi tayo pwede. Kumbaga yung metabolism ng mga organ natin, hindi na siya ganun kabilis kumpara sa bata pa. Ganyan. Siya nga po pala, mga lods, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa konting kwentuhan. Yan namang mga kinukwento ko, yan yung mga pinagdaanan ko bago ako naging 50 anyos. Yan po mga makatotohanan, walang halong kalokohan yan. Yan naman po dun lang sa mga gustong i-appreciate yung mga kwento ko, ganyan. Tapos lods, papaalam na nga po pala ako, at muli po ako'y nagsasabi, ito ang inyong Tatay Vlogs na nagsasabing maging patas lamang tayo sa buhay. Sapat na, wala tayong sinasagasaan, namumuhay tayo ng tahimik, di ba? Wala kang iniisip, yun lang po, napakasarap na. Kaya muli po, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa konting kwentuhan at sa umagahang ito. Maraming salamat po, guys. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Peace out po tayo.